Luto na ang sinangag. Ihain ang pritong itlog at tinapa. Higupin na ang mainit na kape. Kumpleto na ang inyong araw. Dahil narito na ang Tatak Gwapo Balita sa umaga. Tatak Gwapo Balita sa umaga. Aksyon balibago, gawin ang tama. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw po ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Agosto 2021. COVID-19 sa Metro Manila, bababa daw sa 5 linggong ECQ. Naku, mahaba-haba, ano ha? Pag sinabing 5 weeks, 2 weeks, kalahating buwan. 4 weeks, isang buwan. Ba? Isang buwan? Mahigit isang buwan, ano ha? Aksyon balibago, gawin ang tama. Samantalang universal vaccine cards, hinihirit. Aksyon balibago, gawin ang tama. Pope Francis nakatanggap daw ng sulat na may 3 bala ng 9mm. Samantalang mas maikling quarantine sa fully vaccinated, sinuspinde. Aksyon balibago, gawin ang tama. 2,000 inaresto sa Pampanga dahil sa mga matitigas ang ulo na lumalabag sa quarantine protocols. Aksyon balibago, gawin ang tama. At sinasabing New Clark City muli daw paggagamitan na isolation center ng Pampanga. Aksyon balibago, gawin ang tama. At sa ating police report mga kaibigan, 15 bahay na damay sa natupok sa Bulacan. Aksyon balibago, gawin ang tama. At 72 vintage bomb natagpuan sa Bataan. Aksyon balibago, gawin ang tama. Sa ngalan po ni Kapitan Tony Mamak, dito po sa Aksyon balibago, gawin ang tama. Samahan niyo po muli kami sa mga ilang minutong paghatid po ng mga nagbabagang balitang ito. Ano ho? Mula po dito sa silid pambalitaan ng Aksyon balibago, gawin ang tama. Sa bahagi po ng technical, kasama natin si DJ Chow. Good morning, DJ Chow, partner. Good morning, Lagyan Sir mo ang Gary. camera dyan para hindi ka invisible. Okay na yan. Gusto mo invisible ka talaga? Ako naman po si Gary Bernardo, ang inyong muling maghahatid ng mga balita. 15 sandali bago sumapit ang ika-8 ng umaga. At ngayon sa detalye mga kaibigan, maaaring magpababa daw sa mga susunod na buwan ang sinasabing aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa kung magsasagawa ng 5 linggong enhanced community quarantine sa bahagi ng Metro Manila. Batay daw sa datos ng Department of Health ay halos nasa 21,000 ang aktibong kaso. Pero pwedeng bumaba sa 15,262 ang daily active cases sa katapusan ng Setyembre kung magsasagawa ng 1 week GCQ with heightened restriction at 5 week ECQ. Aba, pagkakahaba ano ha? Aksyon balibago, gawin ang tama.
Noong isang linggong GCQ with heightened restriction, 3 linggong ECQ at 2 linggong MECQ naman, posible daw umabot sa 42,050 ang active cases kada araw. Kapag isang linggo GCQ with heightened alert o heightened restriction, 2 linggong ECQ at 3 linggong MECQ naman ay maaaring umabot daw ng 58,255 ang active cases sa katapusan ng Setyembre. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Kasama na daw sa projection ng mga eksperto ang GCQ with heightened restriction noong Hulyo 30 at kasalukuyang ECQ. Nagpaalala si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na maaari pa ring magbago ang projection. Depende rin sa kilos daw ng publiko. Sa ngayon, hindi talaga makakaiwas sa banta ng Delta variant, lalo't ang Mima Ropa, Sok Sargent, Bangsamoro at Caraga na lang ang mga rehiyong hindi nakapagtala ng variant of concern. Pero nagpaalala pa rin si Berhere na hindi naman malalaman sa sintomas kung ang variant na tumama sa isang tao ay Delta o hindi. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Samantalang dapat magkaroon na ng universal vaccine cards na magpapatunay na kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19 at kikilalanin maging sa labas ng bansa. Ang problema natin dito, baka ho, may magpagawa na naman sa rekto niyan. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Inihayag ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos mapaulat na hindi umano kinikilala ng gobyerno ng Hong Kong ang vaccine cards ng mga OFW na bigay ng mga local government units. Ayon kay Roque, sa pagkakaalam niya ay gumagawa na ng paraan ang International Air Transport Association na iginiit na niya sa Department of Health na makipagtulungan sa World Health Organization para daw magkaroon ng standard vaccination cards na tatanggapin ng lahat. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Iminungkahi rin ni Roque ang paggamit ng Yellow Quarantine Book na ibinibigay ng Bureau of Quarantine na maaaring magamit sa paglabas ng bansa. Nangako rin si Roque na isasangguni niya ang issue sa Interagency Task Force para sa pagpapalabas ng vaccination cards na kikilalanin sa ibang bansa katulad ng kanyang yellow cards. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Samantalang humiling ng panalangin ang simbahang Katoliko para daw sa kaligtasan ni Pope Francis kaugnay sa natanggap na liham na may kalakip na 3 bala sa Vatican City. Sinabi ni Manila Archdiocese Jose Cardinal Advincula na ipinanalangin ng mga mamamayan ang seguridad para kay Pope Francis laban sa anumang banta ng karahasan sa lipunan. Ang mensahe daw ng kardinal ay kaugnay sa ulat na pinadalhan si Pope Francis ng liham na may French stamp at naka-address sa The Pope, Vatican City, St. Peter's Square sa Roma na naglalaman ng 3 bala ng 9mm at mensahe kaugnay daw ho sa financial operations ng Vatican ayon sa ulat ng mga otoridad sa Milan. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa nasabing insidente at isang hindi pinangalanang French national ang suspect. Matatandaan, noong Mayo 13, 1981,
ay binaril si St. John Paul II sa St. Peter's Square habang nagsasagawa ng kanyang lingguhang general audience. Nakaligtas ang nasabing papa habang nadakip naman ang suspect na si Mehmet Ali Agca, isang Turkish national na gumamit din ng 9mm Browning automatic na uri ng baril. Nagawa pang bisitahin ng Santo Papa ang suspect sa piitan at pinatawad ito sa kanyang nagawang pagkakasala. Noong Hunyo 2020, pinagkalooban siya ng parol ni dating Italian President Carlo Azeglio. Noong Hunyo 2000, base na rin sa kahilingan ng Santo Papa. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Samantalang sinuspindi daw ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang mas maikling quarantine period para sa mga kompleto na ang bakuna. Pero may nakasalamuhang pasyente na may COVID-19. Una ho rito, pinapayagan na hanggang 7 araw lamang ang quarantine ang mga kumpleto na ang bakuna sa halip na 14 na araw basta't wala silang nararamdaman. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang desisyon na pansamantalang suspindihin ang naunang protokol ay bahagi ng hakbang ng gobyerno na mapabagal ang pagtaas ng bilang ng may COVID-19 at mapigilan o sinasabing mapigilan ang pagkalat ng iba pang variants. Dahil daw sa ginawang suspension, ang lahat ng mga nagkaroon ng close contact sa mga probable at kumpirmadong COVID-19 patient ay sasailalim na sa 14 na araw na quarantine. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Samantalang, ang mga asymptomatic sa loob ng 14 na araw mula nang sila ay magkaroon ng exposure sa isang pasyente ay maaring hindi na ipagpatuloy ang quarantine. Pero kung may nararamdamang sintomas o magpositibo sa test ay kinakailangan nilang mag-isolate at dalhin sa isang pasilidad. Sa memorandum ng Department of Health, itinuturing na close contact ang mga nakasalamuha 2 araw bago maramdaman ng sintomas o 14 araw o 14 na araw matapos ang paglabas ng sintomas ng mga posibleng may COVID-19. Face-to-face contact na may 1 metro at nakaharap ng nasa 15 minuto. Direct physical contact at direktang nag-alaga sa isang pasyente na walang personal protective equipment. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Basta ako, isa lang ang masasabi ko. Ang protection ko lang, wala nang iba. Ano? Kung hindi si Lord. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Wala akong ginagamit na masyadong protective equipment maliban lang doon sa face shield, face mask. Oo. Yun Alcohol lang. At ang pinaka mabisa kong proteksyon, si Lord. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Samantalang tinatayang aabot daw na sinasabi ho rito mga kaibigan na humigit kumulang sa 2,000 ang inaaresto o inaresto ng mga otoridad dito sa lalawigan ng Pampanga yan ha. Dahil daw ho sa paglabag sa ipinatutupad na health protocol. Matatandaan noong Agosto 2, 2021 ang implementasyon ng sinasabing Executive Order number 17, 2021 o ang mas mahigpit na pagpapatupad sa mga health and safety protocols kontra COVID-19.
Isinailalim sa MGCQ ang lalawigan kasunod ng pagtaas ng mga kaso ngayong buwan ng Agosto. Nagbigay babala si Governor Pineda na agad na huhulihin ang sinuman na lalabag sa patakaran. Tinatayang mula 2 hanggang 9 ng Agosto, umabot na sa 1,964 ang mga naarestong violators at nasa 1,668 ang nahuling walang suot na face mask, habang 64 naman ang lumabag sa pinaiiral na curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Sa kaugnay pa rin balita, nasa 203 naman ang parehong hindi nagsuot ng face mask at lumabag sa curfew, at 29 ang lumabag sa ipinatutupad na liquor ban. Umabot din sa 3,735 ang mga hindi pinahintulutang pumasok sa Pampanga. Sa bilang na ito, 2,549 ang walang antigen o itong RT-PCR test, habang 207 ang mga minor de edad at lampas 60 taong gulang na hindi authorized person outside residence o APOR. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Sa mga APOR, mayroong 30 na walang naipakitang antigen o RT-PCR test result at 110 ang walang naipakitang company ID, Certificate of Employment o Travel Order. Paalala ng pulisya, maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan o kaya ay magbulta ng 25,000 hanggang 50,000 ang mga mahuhuling lumabag sa quarantine protocol alinsunod sa pinaiiral na batas. Sumunod na lang tayo, huwag na matigas ang ulo kasi. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Samantalang muling gagamitin ng Pampanga Provincial Government ang Building B ng Athlete Village sa New Clark City bilang isolation center. Personal na inspeksyon kamakalawa ni Governor Dennis Pineda upang matiyak na handa na muli ang nasabing pasilidad na tumanggap ng mga COVID-19 patient. Mayroon itong 197 kwarto na may portable X-ray machine. Kasama ho ang oxygen tank. Mababatid na buwan ng Hunyo nang huling gamitin ang naturang pasilidad matapos bumaba ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa ngayon, nasa kategory daw ho ng high risk ang Pampanga sa COVID-19 Delta variant. Itong Athlete Village na kung saan meron tayong 250 bed na mapuproduce with the oxygen, dextrose. We can administer ho ng mga meds na rito. So para makatulong tayo, like JBL, talagang punong-puno ho. Kung titingnan ho natin, naka-tent na lang sa labas. So magtutulungan kami ng mga hospital nito, paano natin madadagdagan pa yung mga hospital beds natin for COVID. Itong Athlete Village. Ang tinig po yan ni Pampanga Governor Dennis Pineda. Samantalang sa ating police report, mga kaibigan, sa bahagi po ng San Miguel, Bulacan, karumal-dumal na kamatayan ang sinapit ng isang misis na person with disability matapos na pagtatagain at sunugin pa ng kanyang dating live-in partner dahil sa matinding pagseselos kamakalawa sa barangay San Juan ng bayang ito. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Kinilala ang biktima na si Margel Miranda, 43 anyos, residente sa nabanggit na lugar, habang nakilala ang suspect na si Emilito Viñas
na dati nang nakulong sa kasong pagtutulak ng iligal na droga. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Base daw ho sa paunang investigasyon ng kapulisan, nangyari ang insidente. Ganap na alas 9 ng umaga sa loob ng bahay mismo ni Miranda habang kasama ang kanyang asawang si Miguel. Ayon kay Miguel, nakahiga silang mag-asawa nang bigla na lamang dumating ang sospek at walang habas na pinagtataga ang misis niyang si Margel. Dahil ho dito, mabilis na tumakbo umano palabas ng bahay si Miguel para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Subalit sa isang iglap, bigla na lamang nagliyab ang kanilang bahay matapos buhusan ng gasolina ng sospek, kung saan kasamang nasunog sa loob ng bahay si Margel. Nabatid pa na putol ang kaliwang bahagi ng binti ng biktima dahil sa sakit na diabetes. Sinasabi yung nadamay sa nasabing sunog ang 15 pang katabing bahay dahil sa gawa lamang ang mga ito sa light materials. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Lumilitaw sa pagsisiyasat na matinding selos ang isa sa itinuturong motibo sa nasabing krimen dahil sa may pagtingin pa ang sospek sa biktima. Tado. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Pagkagaling natin ng Bulacan, pasyalan natin ang bahagi ng Bataan. Nasa 72 vintage bomb ang natagpuan ng mga residente sa magkakahiwalay na bayan sa Abukay at Bagak ng lalawigang ito, ayon sa ulat ng pulisya kahapon. Unang natagpuan ng 56 na vintage sa isang taniman ng kamote sa isang bakanteng lote sa barangay Parang sa Bagak, habang 16 naman ang natagpuan naman sa isang ilog sa barangay Kapitangan sa Abukay, Bataan. Ayon sa barangay tanod na si Nelson Sanchez at mga residente sa sinasabing malapit sa ilog, nakita nila ang ilang mga nakausli at kinakalawang na mga bakal na dinadaanan ng agos daw ho ng tubig, at ang iba ay nasa mga mabatong parte ng ilog, kaya agad nilang ipinagbigay alam sa kanilang barangay. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Delikado kasi yan kasi may mga pagkakataon kapag kaya may posible pang pumutok. Yan yung mga bomba nung kapanahonan ng World War II. Yan ho yung mga hindi nakaputok. So posible kung sakasakali na magkaroon ng spark yan o mapindot yung pinaka-trigger niyan, possible na magkaroon ng aksidente. Kaya sa kaugnay pa ring balita, agad namang nakipag-ugnayan ang barangay sa Bataan Provincial Explosive Ordnance and Cannon Unit na maagap na sinasabi yung rumisponde at nakumpirmang 16 na vintage bomb ang mga nakitang bakal sa ilog. Samantalang 56 naman na vintage bomb pa rin ay nahukay naman ng mga residente sa lote ng nasabing taniman ng kamote, kaya inireport agad sa mga otoridad. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Hindi natuloy yung laban ni Senador Pacquiao. Ako naman, idolo ko ito sa larangan ng boxing. Ipinapanalangin ko na ito ay manalo. Sa boxing, Pero pag-uusapan natin ng politika, ibang usapan yon. Napakasamang Pilipino mo naman pagka sinasabi mong ipinanalangin mo na matalo yan sa laban. Wala kang kwentang Pilipino kasi
hindi lang yung kanyang pangalan ang dinadala rito. Ang daladala ni Senador Manny Pacquiao noon pa na nakapag-akyat na ng napakaraming titulo sa bansang Pilipinas. Ano ha? Bandila ng Pilipinas ang iwinawagayway sa mga laban yan. Kaya kung sakasakali, sana manalo ka uli sa iyong laban, Senador Manny Pacquiao. Pag politika, tabla tayo. Aksyon, balibago, gawin ang tama. Sabi ko kasi sa balitang pampalakasan natin mga kaibigan, humingi daw ng tawad at disappointed ang Amerikanong boksingero na makakaharap dapat ni Senador Manny Pacquiao matapos hindi ituloy ang kanilang napipintong laban ngayong buwan dahil sa pinsalang tinamo sa kanyang mata. Ang anunsyo ni Spence ay kanyang ibinahagi sa kanyang Instagram post kahapon araw ng Miyerkules. Dahil dito, mapapalitan si Spence ng World Boxing Association welterweight champ na si Tordenis Ugas. Ugas ang pangalan, kala ko Ungas. Para daw depensahan ang kanyang titulo laban sa 42 anyos na fighting senator sa parehong petsa. Matatandaang natalo ni Ugas si Abel Ramos nitong September at hinirang na last year siguro ito September na WBA welterweight champ matapos itong bawiin kay Pacquiao bunsod ng inactivity. Parang meron akong echo. Wala naman akong dito narinig akong echo. Wala. Wala? Si Spence daw ang kampiyon sa parehong division ng International Boxing Federation simula 2017 at World Boxing Council simula 2019. Pinagdarasal naman ngayon ni Senador Pacquiao ang agarang paggaling ng orihinal na makakaharap ayon sa isang pahayag. Sinasabi rito, thank God, his physical examination discovered his eye condition before he suffered any further damage. Ayon po kay Senador Pacquiao. Ay kung natuloy ang laban nun, maaaring magkabulag yung mabulag yun dahil syempre boxing yan ang pinatatamaan talaga dyan yung mukha pagkaho yan napuruhan yang may problemang mata na yan posibleng mabulag yan kung naituloy yung laban na yan. But anyway, makikibalita nga tayo sa bahagi ng isolation facility natin dito sa Barangay Balibago. Naka-ready na ba si Kagawad Ibay? Samantalang muli nating balikan ang ating mga naging headline ngayong araw ng Huwebes. Ang bilis ng araw, COVID-19 sa Metro Manila ay sinasabi rito na bababa sa 5 linggong ECQ. Universal vaccine card hinihirit. Samantalang Pope Francis nakatanggap ng sulat na may 3 bala ng 9mm. Mas maikling quarantine sa fully vaccinated, sinuspinde. Aksyon, Balibago, gawin ang tama. 2,000 inaresto sa Pampanga dahil sa paglabag sa quarantine protocols. At New Clark City, muling paggagamitan na isolation center ng Pampanga. 15 bahay na damay sa natupok sa Bulacan.
at 72 vintage bomb natagpuan sa bahagi ng Bataan. Aksyon Balibago, gawin ang tama. Bigyan natin ng daan sa labas ng himpilan si Kagawad Arnold Ibay. Makikibalita tayo sa lagay ng ating isolation facility dito po sa Barangay Balibago. Kagawad Ibay, magandang umaga po sa inyo. Kagari, good morning. DJ Chow, saka sa lahat ng nanonood ng nakikinig na Aksyon Balibago, gawin ang tama. Alright, medyo mahina yung audio ni Kagawad. Sandali lang, Kagawad Ibay, ayos natin yung audio mo ha. Okay na? Sige, go ahead. Ayan, okay na. Okay, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan, Kagawad Ibay? Meron po bang mga bagong ipinasok dyan na hinihinalang na-expose sa mga sinasabing nagkaroon ng COVID-19? Kagari, good morning ulit. Meron tayong bagong pasyente rito. Kahapon lang kinuha. At ano sila, 3? Galing ng Santo Niño. Okay. Ilan po sila, Kagawad? Bali 3 yung nakuha kahapon, Kagari, 3. Nandito na sila sa Isopac. So ano po yan? Na-expose sa mga hinihinalang may COVID? Ganun po ba yun? Oo, yung isang anak niya, nag-positive siya nung sa swab test, Kagari. As of today naman, Kagari, mamayang konti, paalis kami, nakikita mo siguro, nakapisa ko na para akong piloto, na sasakay sa aeroplano. I-update lang kita, Kagari, tungkol dito sa mga pasyente natin dito sa Isopac. Pagkikita ko na lang sa iyo yung picture na kapalitan ko yung hindi ang mukha ko nakalitaw, yung dito sa atin sa dito sa mismong Isopac, Kagari. Okay. Ito, siguro nakikita naman ng mga kabarangay natin yan. Yan yung mga listahan. As of today, ang pasyente natin dito, Kagari, 9 ang naka-quarantine facility dito sa Isopac. Siyam. Okay. Ganyan yung mga pasilidad natin. Dito, opisina na to, ito yung pinaka-admin. Dito ina-admit yung mga pasyente natin na kinukuha natin sa bahay para, sabi nga natin punong barangay, na break the chain tayo. Kaya ganyan kami kumikilos dito. Nakikita mo yung mga kasama ko, mga BHW, tsaka admin, yung mga gamit natin. Pag may dumarating, ganito, Kagari, yun mga binibigay natin sa mga pasyente natin. Yung mga ganyan. Okay, matanong ko, Kagawad Ibay, sa base sa tala ng ating health unit, dito sa Barangay Balibago ba, dumadami o nababawasan pa tayo ng tinatamaan ng COVID-19? Ano sa inyong datos? Sa tingin ko, Kagari, medyo dumadami tayo kasi kaya nga yung Delta variant, medyo delikado. Kasi yung mga nakarang linggo, ang pasyente natin dito sa Isopac, 3 na lang. Ngayon, nadagdagan na naman tayo ng 6. Tapos, ngayong umaga, paalis ako na nakikita ito. Pinakita ko yung mga form nila na swab test. 8 ang pasa-swab test namin ngayon, Kagari. Okay. 8. Nasa labas pa ho yan? Nasa labas pa, Kagawad? Nasa bahay. Kukunin namin sa bahay. Okay. Isa nandito sa Isopac. Matanong ko, Kagawad Ibay, yang bang mga nandiyan ngayon sa isolation facility natin, ilan taon ang mga nandiyan ngayon? Nagre-range ang mga taon nila, ilan taon? 40 pataas, 30 pababa o paano? Meron, Kagari, meron tayong 5 bata na edad 15 pababa yung bata natin. Minor, oo. Ilan po yan, ilan? Minor, 15. Bali 5 sila, 5. Nako, marami-rami yan ha, 5 minor. Oo, nandiyan ngayon sa isolation facility. Oo, naririnig natin sa balita na talaga yung halos tinatamaan ngayon, Kagari, mga kabataan, mga 17 years old pababa. Sana maging yung mga kabarangay natin dito sa Balibago, dito sa buong Angeles o sa buong Pilipinas. Okay, natanong nyo ba, Kagawad Ibay, yung nararamdaman nila kung bakit sila nandiyan ngayon? Ano yung kanilang nararamdaman na bago sila nadala dyan? Kasi yung isa, Kagari, kaya nadala dito yung mga bata na to, isa sa mga pamilya nila is nag-positive sa swab test, Kagari. Kaya, pero sila naman malakas, hindi naman sila masasabing may sakit. Walang lagnat, walang ubo, walang sipon.
Wala naman symptoms, Kagari. Wala. Ayun, okay. Iniingatan lang dahil na-expose nga doon sa nagpositibo. Tama yung Kagari. Pero yung isa dito na sa swab test ko ngayon yung nasa ISO ka, may symptoms siya, may ubo, walang panlasa. Walang panlasa, Medyo oo. delikado. Ilang taon po yan? Ilang taon na si Ron? 35 years old. 35 years old, medyo may edad-edad na ano ha. Siyempre, may mga pagkakataon, sana naman wag ba magpositibo kasi alam naman natin, yung panahon natin talagang tuloy-tuloy ang pagulan tapos biglang aaraw talagang pagka minsan mahina yung pangangatawan, maaari ka magkaubo at magkasipon. Tama ba ako ron Kagawad Ibay? Oo naman, tama ka Kagari kasi yung ang panahon natin, minsan ang init-init tapos biglang uulan. Kaya Correct. mahina ang immune system mo, talagang tatamaan ka. Kagari. Okay. Bago kita bitawan, Kagawad Ibay, yung sinasabi mong 8 isa swab test, yan po ay nasa labas. Iba't ibang, ano po ba yan? Buong pamilya o iba't ibang purok? Bali yung 7 Kagari, isang pamilya sila. Oh, Yung ang dami. asawa niya, yung asawa niya, nag-positive na nga doon sa swab test, kaya buong pamilya nito, 7, kukunin namin dito sa Megueco para pa-swab test, Kagari. Alright. Anyway, Kagawad Ibay, mag-ingat po kayo. Ano ho? At sana po, from time to time, ay makiki-update kami sa galaw ngayon dyan sa bahagi ng isolation facility. Okay? Kagawad Ibay, baka may mensahe ka sa ating mga nakikinig, particular dito po sa Barangay Balibago. Nasa inyo po yung magandang pagkakataon. Kagawad Ibay. Sige, Kagari, salamat. Nakikiusap po kami sa lahat ng taga-Barangay Balibago. Sana naman wag na pong matigas ang ulo. Napumunod na lang muna sila sa health protocol. Lalo na yung mga kabataan natin na ang hirap bawalin. Sana naman yung mga magulang na nakikinig. Pag-iusap po, nakikiusap po ang Barangay Council para sa mga magulang na matitigas ang ulo, mga batang lagi nasa labas. Sana naman papasukin nyo na para po hindi na madagdagan ang mga nagkakasakit natin na COVID. Lalo na yung Delta. Mga kabataan po talagang dapat po, bawalan na po yung mga anak ninyo na palabas-labas sa bahay. Kagari, isa pala, ito yung piloto ko, si Eddie, na kaming dalawa na laging naghahatid, nagsusundo ng mga pasyente. Tapos, ito nga, bago tayo umalis, bago tayo magbabay, kasi naghihintay na yung Kagari, yung mga susundin namin na mag-swab test. Okay, mag-ingat po kayo, Kagawad Ibay. Kagawad Ibay, mag-ingat po kayo. Sige, salamat Kagari. Alright. Good morning kay Kap na ating punong barangay. Salamat. Ayun po mga kaibigan, ang ating nakapanayam, live na live dyan po sa bahagi ng isolation facility, dyan sa Gueco Elementary School, dito sa Barangay Balibago. Ano ha? Si Kagawad Arnold Ibay. Samantalang sa ating comment, comment box natin, basahin nga muna natin kahit 2 piraso lang itong nag-participate sa atin bago tayo kumalas sa ating programa. Sabi ni Prince Chard Reyes, good morning po. Likewise din. Galing kay Teresita Maglambayan, good morning po. Good morning din po mga kaibigan. Ayan, Kagari, Salamat sa inyong ginawang pakikinig. Batiin ko na rin yung nanonood na hindi nag-comment. Sige. Ayan, okay. si Abigail Quezon is watching. Fernando Mamak is watching. Kay Susie Claire Rons is watching. Taga Pulong Maragul. Ayan. Mm-hmm. Si Den Pula ng Barangay Malabanyas at saka si Del Mila ng Balibago. At saka si Res David Bumagat ng Barangay Sagin, San Fernando. Ayan. Alright. Magandang umaga po. Okay. Bago tayo magpaalam, meron kasing abiso para daw sa publiko itong JBL at nakuha natin yung impormasyon doon sa page ni Governor Pineda, babasahin ko lang yung abiso na ito para daw sa publiko. Ang JBL mga kaibigan, ay muling humaharap sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa kabila ng matinding hamon sa aming kapasidad. Okay? Ang JBL MGH ay masigasig na nagpapatuloy sa pagbibigay ng angkop at dekalidad na serbisyo hanggang sa sama-sama nating malampasan ang pandemyang ito.
ang pamunuan ng ospital ay nagsusumikap na magkaroon ng mga karagdagang hospital beds, mga kaibigan, sa mga susunod na linggo upang matugunan ang tumataas na pangangailangang medikal ng mga kababayan o kababayan na may COVID-19. Pero pwede natin isingit yan, DJ Chow. Tapusin ko lang ito, ano ha? Samantalang humihingi kami ng malawak na pangunawa at konsiderasyon na iwasan ang pag-walk-in sa ospital. Kung may sintomas o anumang pangangailangang medikal, ay tumawag muna sa mga hotlines upang magabayan at mai-repair sa angkop na pasilidad. Okay, ayun ang sabi rito. Mamaya itawag nga natin itong kung po pwede natin gamitin yung post ni Governor, ano ha? O i-share na lang natin dyan, ano ha? Para meron ho silang tatawagan. Ito yung mga bahagi ng Aurora Referral Hotline, Bataan Referral Hotline, Bulacan Referral Hotline, Nueva Ecija Referral Hotline, Pampanga Referral Hotline, Tarlac Referral Hotline, Zambales Referral Hotline, Angeles City Referral Hotline, Olongapo City Referral Hotline. Ang dami pala, no ha? So, kung sakali meron kang sakit ngayon, sa panahon ngayon, palagay ko, punuan ngayon doon sa JBL na ito, ano ha? Ipinapaalala po ng JBL ay isang level 3 hospital at tungkulin ito na bigyang pansin ng mga pasyenteng may severe at critical COVID-19, kung kaya't minumungkahi sa mga pasyenteng makakaranas ng mild at moderate na sintomas na makipag-ugnayan sa level 1 o level 2 na ospital. Muli naming ipinapaalala ang pagsunod sa mga health and safety protocols na itinatakda upang maiwasan ang nakakahawang sakit na COVID-19. Maraming salamat po sa inyong lubos na pag-unawa. Okay? Yan po ang abiso para sa publiko na inilabas po ng JBL, Memorial General Hospital. Yan po ay mula doon sa page ni Governor Dennis Pineda. Alright? Samantalang meron tayong tatawagan lang, ano ha? Humihingi kasi ng tulong ito, nagre-reklamo. Oho, sandali at check nga natin kung matatawagan natin siya. DJ Chow, ano? Sandali ha? Sige po. Check nga natin itong inireklamo. Itong isang lending office, ano ha? Ito na ba? Bakit parang connected na siya? Hello? Ciao, wala Hello. Dali ayusin natin. Naka-on na to. Hindi nakasaksak. Yun naman pala eh. Aha. Okay, hello? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay, pakibigyan nyo nga kami ng background regarding dito sa inyong inireklamo na isang lending company. Saan po ba itong lending company na ito? Ma'am, sir, ito pong lending company na pong ito. Siya pong kusang lumapit po sa amin. Okay, saan po nakabase? Ang sabi niya po sa amin, sa Bamban daw po. Pero never po niya kaming dinala o dinunog po sa kanyang opisina.
Okay, yung opisina nila sinasabi sa Bamban, pero hindi pa kayo nakakarating doon sa Bamban. Hindi pa po, sir. Okay, paano nyo nakilala ito? Itong lending investor na ito? Pumunta po siya sa mga bahay namin, sir. Saan po kayo? Taga saan po kayo? Taga-EPSA resettlement po kami. EPSA. Okay, taga EPSA, Angeles City. Angeles City. Opo. Okay, go ahead. Opo. Okay, kwento. Tapos po, tinanong niya po kami kung willing daw po ba kami pumutang po daw sa kanilang lending na ang pangalan po ay iLights Lending Incorporation po. Okay. Tapos po, yung first time po namin is 3,000. 3,000. Bali, 2 years na, magto 2 years na po kami sa kanila. Tapos itong uling pagkuha po namin sa kanila is 20,000 na po. Ang sabi po nila sa amin na itap po namin yung mga balance pa po namin na kulang namin. Tapos mga 2 days or 3 days po, i-renew na daw po kami. Pagkatapos po, yung mga kasama ko, ng utang po, para lang po may pang-tap, kasi po nangako po sila sa amin na agad-agad, bibigyan po nila kami ng renew. Tapos po, hindi po nila kami binigyan. Yung mga passbook po namin, mga lisensya po namin na valid po, sir, nasa kanila po. Tapos po, kinokontak po namin sila, hindi po sila sumasagot. Yung pong si Boss A, sinasabi niya daw po na wrong number daw po yung tinatawagan namin. Yun po yung pinantatawag po nila sa amin. Tapos hindi daw, nag-ano sila, tapos hanggang doon sa binlock na po nila kami. Yung bali yung nakokontak na lang po namin, sir, yung collector po, na si Marlon. Okay, Marlon. Okay, mamaya ho, kukunin namin yung number ni Marlon para bukas matawagan natin kung ano yung naging dahilan, ano ha? Anyway, linawin ko yung unang loan ninyo ay 3,000 na binayaran ninyo ng ilang buwan? 2 months po, sir. 2 buwan na bayaran nyo na? Opo. Tapos po yung kasunod po na loan po noon is 6,000. Hanggang sa tumaas po, sir. Bali, magto 2 years na po kami, sir, dun sa lending na yun, sir. Ngayon lang po nangyari sa amin yung ganyan. Ibig sabihin, nakapag-loan na kayo ng ilang beses, nagsimula sa 2,000, naging 6,000, hanggang sa ngayon, 20,000 na dapat. Opo. Okay. Naunawaan ko na. Anyway, siguro, wala naman sigurong tinangay na pera sa inyo. Kumbaga sa kawan, magre-renew lang kayo. At ang problema lang ay nawawala yung inyong mga yung mga ID na dinala doon sa kanilang tanggapan. Opo, nasa kanila po. Kaya po kami dumudunog, sir, kasi po baka po gamitin po nila yung mga ID namin or pangalan namin, mangutang sila, tapos kami po ang makulong na bilang estafa. Ngayon wala naman po hindi naman po namin alam. Ayun, oo nga naman, ano ha? Mahirap yun. Oo nga naman, mahirap nga naman yun. Anyway, sige po. Manawagan po kayo. Baka tsambang nanonood sa ating palatuntunan yang nasabing lending investor na yan. Sige, go ahead, ma'am. iLights Lending Incorporation. Sana naman maawa kayo sa mga taong niloloko nyo at pinapangakuan nyo na i-renew nyo kami. Kung hindi nyo na po kami i-renew, pakibalik na lang po yung ID namin. Tapos kayo pa po ang may ganang manakot sa amin na kami ang ipapablatter nyo at papakulong ninyo. Maawa naman po kayo sa mga taong pinangakuan nyo. Naghirap pa po sila ng mga pera para lang may pang-tap sa inyo. Alright, maraming salamat po. Tututukan po namin ang nasabing issue na yan. Opo, salamat po. Sige, DJ Chow, ito bang yung yung Madam P, sino ito? Yun yung yung mga ano nila doon, parang nag-ano ng mga cash. Yan. O sino yung tatawagan natin? Yung Boss A. Try natin, sir. Yung mga ano niya yan. Okay, check nga natin itong Boss A na ito. Paki-send mo nga yung details nito mamaya. Sige, ganito na lang gawin natin, ano? Bagamat ang pag-aaralan natin yung kaso nito.
tawagan natin mamaya uli kung ano yung sino yung mga kinuhanan ng mga ID para na sa ganun ituloy-tuloy nating maibigay kung mako-contact natin yung nasabing investor na ito, yung lending investor. Alright? Sige po. Doon sa nanonood sa atin, yung nagbigay ng reklamo na yan, tututukan po namin yan at bukas pipilitin naming makuha yung kanilang panig. Alright?